Nagpapanik na po ang China, mga kaistorya. Ang gobyerno po ni Xi Jinping ay hindi na maitago ang kaba. Hindi lang po dahil sa tuloy-tuloy na pagbagsak ng kanilang ekonomiya, kundi po mga kaistorya sa threat laban sa kanilang bansa, dulot po ng pulisiya ng kasalukuyang administrasyon at sa pamamagitan din po ng partnership ng Pilipinas at ng Amerika, lalo na ngayon, yun pong isang armas ng Amerika na high-tech ay dadalhin na sa Pilipinas. Ang armas na yan, kung bakit po yan mga kaistorya ay iniiyakan ng China, ay dahil kaya po niyang pasabugin ang mainland China mula sa Luzon. Tapos magbibigay din po ako sa inyo ngayon, mga kaistorya, ng update tungkol po sa mga balita dito sa atin pong bansa. Pakishare muna po at pakilike, at sa mga bagong viewers po natin, kung gusto ninyo ang ganitong klase ng content ay maaari po kayong mag-subscribe. Unahin ko muna itong sa armas ng Amerika tapos puntahan natin itong sa ekonomiya ng China, tapos puntahan din natin mga kaistorya yung mga kasalukuyang balita tungkol sa sistemang politika dito sa Pilipinas. Ito po mga kaistorya, yung US Typhoon missile na ito, meron na yan isa dito sa Pilipinas. Iniiyakan na yan noon ng China. Noon pa. Oo. Kung ano-ano na nga mga kaistorya, yung disinformation ang pinagsasasabi ng China. Matakot lang ang mga Pilipino. Pero hindi. Lalong nagagalit ang mga Pilipino. Madadagdagan ng isa pa. Ay papaanong hindi ito iiyakan ng China. Dalawang klase po ng high-tech na missile ang kaya nitong paliparin papuntang China. At ang pinaka-high-tech, isa sa pinaka-high-tech na kaya nitong paliparin ay yung missile na nakaarma sa mga submarines ng China. Ano yun? Yung Tomahawk missile. Ang sabi po mga kaistorya sa title, AFP welcomes reported deployment of a second US Typhoon 2 PH. Dati ang pronunciation ko dyan, Typhoon. Naisip ko rin, tama yung sinasabi ng kaistorya, Typhoon ika yan, hindi Typhoon. Kasi ang Typhoon nga naman, double O. Ito single O lang. March 25, 2025 ang balita. Latest to. Ayan magdadala ng isa pa. Ang sabi ng China kay PBBM sa gobyerno natin, tanggalin nyo yan sa Pilipinas. Ang sabi ng administrasyon, walang pakialam ang China sa gustong gawin ng Pilipinas. Hindi nila tayo pwedeng diktahan. Matapang. Matapang ang presidente natin. Sa halip na tanggalin, dadagdagan pa. At bibili pa nga tayo niyan. Yun ang sabi ng gobyerno natin. Planong pinag-iisipan ng bumili ng sarili nating ganyan. Ay kita ninyo kung gaano tayo sinusuportahan ng Amerika. The Armed Forces of the Philippines on Tuesday welcome reports on the second deployment of Typhoon mid-range capability missile system from the United States to the Philippines. Kita ninyo talaga naman. This is a welcome development for the AFP. We can say that the more, the merrier. Oo nga naman. Mas marami, mas masaya. Parang nangaasar ang sandatahang lakas natin Parang inaasar sadya ang China. So the more assets we have, the more also that we are able to train more personnel on our part, said AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla in a press briefing. Tinatanggap po natin to willingly. Kahit naman ako, payag na payag ako. At tuwang-tuwa pa ako dyan, mga kaistorya. The Philippine Army would welcome itong mga ganitong events dahil nga mas mapabilis natin yung training ng ating mga personnel. At meron pong joint training ang puwersa po ng Amerika at saka po ng Pilipinas ngayon. At sila po ay magpapalipad ng live missile. Oo, mga kaistorya. Kung hindi ako nagkakamali, yung missile na yun ay isa sa mga high-tech missile ng Pilipinas ay nakaarmas sa BRP Jose Rizal. Kung hindi po ako nagkakamali, mga kaistorya. Ganda ng mga balita. Ito na. Mga kaistorya. Yung sinasabi ko sa inyo na kaya nitong pasabugin ang mainland China. Oo. Yung distansya po, mga kaistorya, ng China, mainland China mula sa Luzon ay halos humigit kumulang 2,000 kilometro lamang. Ay ang distansya na kayang marating nitong Tomahawk missile na ito ay humigit kumulang 2,000 kilometro rin.
Kung mainland China, kaya nitong pasabugin, nitong Tomahawk missile na ito, kung yan ay ibabala sa Typhoon missile system, aba, edi lalo na yung naval facility ng China, dyan po mga kaistorya, sa Hainan Province, nasa South China Sea ang Hainan Province mga kaistorya. Oo, kaya palang pilayin ng missile na ito mga kaistorya ang China, no? Ay napakahalaga pa naman. In case of invasion, possibly made by China, mga kaistorya, no? Kung mag-i-initiate sila niyan, ang unang-unang naka-front sa role of invasion, karagatan naval force ay kung pipilayin ng missile system na yan, ang naval facility ng China, dyan sa Hainan Province. At maging yung mga nasa Mischief Reef, na military facility nila, kayang pasabugin yan. Kaya naman pala, iniiyakan ng China, may katwira naman pala. Okay, punta na tayo dito. Mga kaistorya, sa ko na to ng balita na ito. Ito po. Beijing is no longer hiding its panic about the state of its economy. Hindi lang yung mga armas ng Amerika na dinadala sa Pilipinas ang nagdudulot ng panic, no? Maging sila mismo sa loob ng bansa nila, nagpapanik. Isipin mo, ang dahilan ng panic ng China umano ay sa loob at sa labas ng kanilang bansa. Ay, kumbaga, wala nang masulingan, ano? Wala nang mabalingan. Kahit saan tumingin, nakakabagabag na yung nakikita nila, no? Ay, tingnan niyo, hindi po sumusulong ang ekonomiya nila, patuloy pang bumubulusok. Aminado na nga mismo gobyerno nila Oo, may dedicated content akong gagawin dyan, mga kaistorya. At a rare press briefing about China's economy, People's Bank of China Governor Pan Gongsheng unveiled a swath of measures including slashing interest rates and reducing the amount of cash banks need to hold in their reserve. Pagka sinabing ganun, mga kaistorya, wala na, hindi na maganda. Maging financial system sa China, hindi na maganda ang kalagayan, mga kaistorya. Tingnan nga ninyo dito. Investors thought so too, sending Chinese stock markets on a tear. Alam nyo, bilyon-bilyong dolyares na po ang outflow sa China. Sinabi mong outflow, yan yung lumayas na pera sa China, mga investment, mga billionaires, mga investors, lumalayas na sa China. Kahit i-research nyo ngayon real time. Kahit sa Google lang, sa gadget nyo. Search nyo. Totoo po ang sinasabi ko, mga kaistorya. Ganyan ang kalagayan ng China ngayon. Bago po tayo pumunta sa mga kasalukuyang balitang politika dito sa Pilipinas, kaunting patalastas lamang. Hayaan nyo na hong kumita pa ng kaunti si Juan Historiador. Total, legal na legal ako. Nagbabayad po ako ng tax. Magpapail na naman nga ako, mga kaistorya, ng annual ITR ko. Ito, sa mga naghahanap po ng matibay, dekalidad at mura na hollow blocks, promise po. Mura po talaga, mga kaistorya, kaysa sa iba. At makaka-avail pa kayo ng malaking discount kung sasabihin ninyo sa kanila na kayo'y ni-refer ni Juan Historiador. Totoo, binibigay po nila ng mas mura kapag ni-refer ni Juan Historiador, malaking discount. Kaya lang, ang lokasyon po niyan ay dyan lamang po sa Butulan at saka po sa Iba at Kapanggan, Zambales. Yung Siete Brillantes po 30 taon na yan, 3 dekada nang gumagawa ng hollow blocks, kaya di kalidad ang kanila pong mga gawa. Screenshot nyo ng kanilang contact number at tawagan po ninyo. Ang lokasyon nila ay along Paitan Road. Yung kalsada yan na papuntang Taugtog or Kamar, sakop po yan ng Project 4, Barangay Batunlapok, Butulan, Zambales. Okay, so tuloy na po tayo mga kaistorya. Ipakita ko na sa inyo yung mga references natin. Eto po, ang sabi ho ng palasyo, naniniwala ika ang Malacanang na kapag si BP Sara, mga kaistorya, ay naging presidente kung sakali ng Pilipinas, ito ikang bansa natin ay magiging isang malaking basurahan. Kasi dumpster yung binanggit po na termino. Ang dumpster po, mga kaistorya, isang malaking tapunan ng basura o isang malaking basurahan. Bakit naman kaya ganun ang nasabi ng palasyo
Ito po ay si Manila Bulletin. Ang sabi, Palas, PH headed to dumpster if VP Sara becomes president May 26, 2025. Ang sabi, Malacanang believes that the Philippines will indeed be headed to the dumpster if Vice President Sara Duterte becomes president, saying she is putting the welfare of a single person over that of the people she vowed to serve. Mas inuuna ika niya ang isang tao kaysa sa taong bayan na pinanumpaan niyang pagsisilbihan. Anong masasabi ninyo? Bago ko pabasahin sa baba, comment po kayo anong reaksyon ninyo dyan, mga kaistorya. Communications Undersecretary Claire Castro said this after the Vice President stated the country was on its way to dumpster as Filipinos were supposedly already losing hope following the arrest of and surrender of her father, former President Rodrigo Duterte, to the ICC. Sa press briefing, binanggit dito ha. Hindi ba mas magiging mapupunta tayo sa dumpster kung ang magiging Pangulo natin o ang magiging leader natin ay ang katulad nila VP Sara? Bakit naman kaya niya nasabi yun? Ano sa palagay ninyo? Comment po kayo. Mas inuuna pang magpunta sa abroad, magsilbi sa isang tao. Although tatay niya po yun. Pero marami pa rin pong Pilipino na umaasa sa kanya bilang Vice Presidente. Obligasyon po niya na maging Vice Presidente. Alam niya po, dapat ang obligasyon bilang Vice Presidente. Sabi nga natin, ang Pangulo natin, sinasabi niya na mukhang wala na tayong pag-asa. Nasa Pilipinas, nagtatrabaho. Araw-araw may inaanunsyo tayong good news, pero ang Vice Presidente, nasaan? Hindi niya naman nakikita kung ano ang mga ginagawa, mga proyekto, programa na isagawa na at naitulong ng pamahalaan sa taong bayan dahil malamang ay hindi siya nanonood ng ating press briefing everyday. Talagang mabubulagan siya kapag hindi po niya inaalam kung ano ang naging trabaho at magiging trabaho ng administrasyon sa pangunguna ni Pangulong Marcos. Hindi po mas kakayanin ng isang tao na mamuno na maraming inililihim, maraming itinatago at hindi nagpapakita ng anumang dokumento, more particularly about the funds. Ayun. Bakit kaya ganon? We believe that VP Sara has the obligation to tell something about to tell something about this discovery. So mas mabuti po, sinasabi naman po niya na dapat po tayo ay may transparency. Mas maganda po na mauna siya na ipaliwanag ito. Aba, pinupuntuhan. Pinupuntuhan po, mga ka-istor. Ako naman ito ang masasabi ko. Ang pinakaayaw ko po talaga sa ating Vice Presidente ay no comment sa panghaharas, pambubuli, pangwawalang hiya, pambabalasuba sa atin ng China sa West Philippine Sea. Nung inaresto si Kibuloy, may statement. Nung may binuli, may hinaras na sundalo o kaya mangingisda, no comment. Hindi daw po obligasyon ng Office of the Vice President yun. Obligasyon daw po yun ng security agencies ng gobyerno. Kung isang karaniwang mamamayang Pilipino nga, ay may tungkuling ipagtanggol ang kanyang sariling bansa. Ano pa kaya ang isang elected official? Hindi lang basta elected official, kundi second to the highest rank. Diba, mga kaistorya? O yun naman ang akin pong saloobin. Okay, dagdag pa po na balita. Si Senator Amy Marcos ay opisyal ng kumalas sa alyansa para sa bagong Pilipinas. Yan yung team ng administrasyon. Nako, ay anong masasabi ninyo dito? Alam nyo, namamangka sa dalawang ilog si Senator Amy Marcos. Pagka ganun, baka 2 beses mabagbag yung bangkang sinasakyan niya. Hindi kasi maganda ang namamangka ka sa 2 ilog. Lalo na ngayon sa bansa natin, malakas ang agos ng sistemang politika. Ay pwede ba yun? Yung ganon, iisang bangka ang sinasakyan mo, tapos ay mamamangka ka sa 2 ilog. Ay hindi maganda yon, mga kaistorya. At ito pa, maidagdag ko na lang, Delegates from MNLF Davao City joined the rally at Het Malieveld Park, The Hague, Netherlands on March 23 against former President Rodrigo Duterte's ICC detention. Kasi ang mga nakikita ko yung former president. Pero ito kasi anti
former president. Ayan po, mga kaistorya. Yan po ang mga balita at impormasyon na akin pong maibabahagi sa inyo ngayon. Paki-share po at paki-like. Salamat po sa inyong panunood. Sa mga bagong viewers po natin ay maaari kayong mag-subscribe kung nagustuhan ninyo ang ganitong klase ng content at paki-pindutin na rin po ang notification bell. Ikaliligaya ko po yan, mga kaistoryano. Shoutout po sa inyong mga solid kaistorya natin sa buong mundo. Mabuhay po kayong lahat. Nagpapasalamat tayo higit sa lahat sa atin pong Panginoon. Muli ako po si Juan, Historiador, ang taga-kwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at sa bayang ito ang bansang Pilipinas.